Okay, so magandang araw po mga katipid tips. So ngayon, gagawa po tayo ng puto flan. Isa-share ko po sa inyo yung version ko. Bibigyan ko din po kayo ng tips kung ano yung posibleng maging palpak po natin dito kapag ginawa po natin. So maiiwasan na po natin yon. At bagay na bagay po yun ngayon, paparating po yung mga handaan. So sa lahat po na natin taga-subaybay, tara, samahan niyo po ako sa pagkagawa po ng ating puto flan. Okay? Una, mag-caramelize po muna tayo ng asukal po natin. So, gagamit po tayo ng white sugar. Pagkatapos, magsasama na din po tayo dito ng tubig. Hahaluin lamang po natin ito hanggang sa matunaw din po yung pinakang asukal po natin. Tapos, lulutuin lamang po natin ito sa alalay po na apoy. Iintayin lamang po natin itong kumulo, tapos hanggang sa mag-brown or mag-caramelize po yung asukal po natin. Huwag lamang po natin pakasosobrahan sa pagka-brown kasi naman baka naman po pumait. Ngayon, kapag okay na, maglalagay na po tayo sa bawat molder. Ang size na gagamitin ko po ay 3 ounce or large na po to molder. So, maglalagay po ako ng sukat na 1 teaspoon to 1/2 tablespoon ng caramelized sugar. Pagkatapos, pwede po natin yung paikot-ukutin para malagyan po ng caramelized sugar yung buong ilalim. Pero, pwede rin naman pong hindi na. So, depende po sa atin. So, lalagyan ko lang po bawat molder ng caramelized sugar. So, dito tayo po ay makaka 28 pieces. Ngayon, iset aside lamang po natin ito at magawa naman po tayo ng atin pong pinakang leche flan. So, gagamit po tayo ng 6 na egg yolk. Ito po ay pinaghiwalay ko na. So, kung medium yung gagamitin po natin, pwedeng 5 at kung large naman po ay 4. Pagkatapos, maglalagay po tayo ng vanilla, calamansi, condensed 3/4 lamang po ng isang lata, evap 3/4 lamang din po ng isang lata. Pagkatapos, sasalain po natin ito ng 2 to 3 times para mawala po yung buo-buo at siguradong makinis po yung leche flan po natin. At sa paraan din pong ito, maiiwasan po natin yung pagka-overmix nung pinakang mixture nung leche flan po natin. Next, yung second layer naman po natin or yung pinakang puto mixture. So, una, yung cake flour po natin. So, sasalain po natin ito para wala pong buo-buo. At napaliit po pala yung lalagyan po natin. Ngayon, isunod na din po natin ang baking powder at magpalit po muna tayo ng malaki-malaking bowl. Pagkatapos, tubig plus maglagay na din po tayo ng asukal. Tunawin po muna natin dito sa tubig para mas mamix po natin ng ayos. Okay, so i-mix lang natin hanggang sa magsama-sama lahat ng ingredients at isama na din po natin itong iodized salt. Pagkatapos ay set aside po ulit natin at magagawa naman po tayo ng atin pong meringue. Gagamit po ako ng hand mixer. So sa gusto pong umorder online, maglalagay po ako ng link sa description box. So, gagamit po tayo ng 6 na egg whites. Pagkatapos, maglalagay na din po tayo ng vinegar pang patatag ng meringue po natin. And then, imimix po natin ito. Tapos, maglalagay po tayo gradually ng white sugar. So, pwede naman po tayong magmano-mano. Gagamit po tayo ng wire wicks o kaya naman po ay tinidor. So, tsatsagain lamang po natin hanggang sa maging meringue. And then, imimix po natin hanggang sa mag-stiff peak na tulad po neto. Ipag-mix naman po natin yung pinakang butter po natin at yung meringue po natin. So, una po natin gawin, maglagay po muna tayo ng kaunting meringue dito po sa butter po natin. So, imimix lamang po natin ito at mararamdaman po ng ating kamay na gumagaan. So, dahan-dahan lamang po yung pag-mix po natin. At kapag okay na, ngayon ay pagsasamahin na po natin yung pinakang butter po natin at yung pinakang meringue po natin. At tapos, kung mapapansin nyo, kapag na-mix na po natin ng ayos, mas magiging puti yung pinakang butter po natin. Ngayon, isa-set aside lamang po natin ito at mag-start na po tayo ng pagluluto ng atin pong puto flan. Ngayon, maglalagay na po tayo ng
mixture ng leche flan sa atin po mga photo molder. Bali, ang sukat na ilalagay ko po ay 1 tablespoon at kulang-kulang 1/2 tablespoon. Bali, sakto po yun sa magagawa po nating 28 pieces. Ngayon, bago po natin isalang, bawat photo molder maglalagay po ako ng takip na foil. So, ayan, in-square ko na po yan. Nasakto po dun sa hulmahan po natin. Ito naman po ay optional po lamang kasi pwedeng sa takip ng steamer, doon po tayo maglalagay ng pinakang tela po natin para hindi po matuluan yung leche flan po natin. So, mas bet ko lamang po talagang foil yung gamitin po natin para sure po talaga na hindi matutuluan ng tubig. So, ito naman pong foil na ito, pwede pa po nating magamit ulit sa susunod. Iingatan lamang po natin para hindi po masira. So, habang ginagawa ko po ito, nagpapakulo na din po ako ng tubig para magsasalang na lamang po tayo. Kapag okay na, ready na po natin itong isalang at hihinaan na lamang po natin yung pinakang apoy po natin. Kasi ito po ay lulutuin po natin sa mahina or alalay na apoy para maganda po ang kalabasan ng leche flan po natin. So, i-steam ko po ito sa pagitan po ng 12 to 15 minutes. So, depende po yon sa dami ng leche flan na inilagay po natin. So, halimbawa, kung 1 tablespoon lang, naglalaro lamang po yung oras sa 10 to 12 minutes. Pagka-steam po natin ngayon, ito po ay hahanguin na po natin at maglalagay na po tayo ng second layer po natin or yung puto pao mixture po natin. So, ang dami ng ilalagay ko ay hanggang doon na po sa labi nung puto molder po natin. Kapag nalagyan na po natin lahat ngayon ay ibabalik na po natin ulit sa steamer. So, yung pinakang timer po natin ay 10 to 12 minutes. Kung napapansin nyo, hindi na po ako naglagay ng tela dahil yung pinakang takip po natin ay meron na pong butas. Kumbaga, meron na pong sisingawan. Pero, pwede naman po tayong maglagay ng tela sa takip. After 10 minutes, mag-toothpick check po tayo. At kapag ganito pong malinis na, ibig sabihin ay okay na po yung ating puto. So, ganun lamang po yung gagawin po natin hanggang sa maubos po yung mga mixture po natin. Kapag nahango na po natin at kaya na po ng ating kamay yung init, pwede na po nating tanggalin sa mga molder. So, kung napapansin nyo, itong tinatanggalan ko ngayon, lahat po ay magaganda at in-steam ko po ito sa pagitan ng 12 to 15 minutes. Ngayon, ito po ay hindi na undercook. Ngayon, sa magtatanong at itipid tips, paano po namin malalaman kung undercook po yung pagkakaluto. So, kung maglalagay na po tayo ng second layer or ng puto mixture po natin sa ibabaw ng leche flan, kapag umiipod pa po yung pinakang leche flan, ibig sabihin po nun, hilaw pa po yon. So, ibabalik po natin ulit sa steamer at magdadagdag po tayo ng minutes sa pagluluto. So, kapag hindi po na undercook, ganito po yung kalalabasan. Makinis at maganda po yung pagkakaluto. Ito pong nasa kabila, ito po yung na-undercook po natin, na steam ko lang siya sa loob ng 10 minutes. So, although napansin ko na siya na umiipod yung leche flan, pero itinuloy ko pa rin yung paglalagay ng second layer or ng puting mixture. Kasi sabi ko, maluluto na naman siya kapag in-steam. So, anong nangyari, ganito yung kinalabasan niya. Hindi siya naluto, kumbaga pangit yung pagkakaluto po ng ating leche flan. Okay? So, kailangan bago po tayong maglagay ng second layer, luto na po or may pagka-firm na yung leche flan po natin. Kailangan ay hindi po umiipod para maganda po ang kalabasan ng atin pong puto flan. Okay, so tapos na po tayo sa ating puto flan at tayo po ay naka 28 pieces. So ito po yung ating unang salang, ito po yung na-undercook po natin. So sinabi ko na po sa inyo kanina kung ano po yung palatandaan kapag undercook po yung leche flan po natin. So maiiwasan na po natin yon. At ito naman po yung pangalawang salang at pangatlong salang. So hindi na siya na-undercook at ang ganda po ng pagkakaluto, 'di ba? Makinis at talagang makikita natin yung pagka-leche flan.
Ngayon, dahil okay na, bigyan ko naman kayo ng konting idea sa packaging. So, pwede nating ibenta ng per piece, pwede rin po nating itinda ng per box. So, sa box, mas maganda kung ang gagamitin po natin ay yung open window po na tinatawag kasi kitang-kita yung pinakang leche plan po natin. So, hindi ko na siya na-box lahat kasi iisa na lang pala yung available na box ko dito. Maganda siyang tingnan. Oh my God! Wow! Dahil okay na tayo dito, titikman na po natin. Huwag na po natin patagalin pa. At tikman na natin. Gandang tingnan ng itsura niya. Nakakaakit kainin. Ang sarap nito. Talagang malalasa natin dito yung pagka-creamy ng leche plan po natin. Tapos yung puto po natin, malambot po yun. Kasi yung ingredients po natin ay pang puto paw. So, malambot talaga siya. Sarap. Yung tamis po nito, saktong-sakto po lang. Ang creamy ng ibabaw, talagang malalasa mo yung leche plan. Kahit medyo matarbaho yung pagkakaramelize ng ating sugar, kumpara dun sa papahidan lamang po ng oil. So, worth it yung pinakang lasa kasi talagang malalasa natin yung pagka-leche plan at saka yung sa hitsura niya, makikita natin talaga na talagang leche plan yung nasa ibabaw. So, yung mga chikiting ko, gustong-gusto to. So, ngayong paparating po ang mga holiday, so pwede po natin itong gawin sa handaan. Pag po doon, pwede rin po natin pagkakitaan. So, kapag napanood nyo na to, so pwede nyo itry, di ba? Para nagagamay na po natin. Kung nagtitinda tayo ng mga kakanin, so pwede po natin itong idagdag. Ngayon, hindi ko na po ito pahabain pa at mag-costing na po tayo. Magkano nga po ba ang puhunan kada isang piraso ng atin pong puto paw? Gusto mo? Tapos mag-costing na si Mami. Sabi ko sa inyo, yung paborito nila to. Anong gusto mo dyan? Yung ibabaw o yung ilalim o parehas? Parehas daw. Yung ibabaw o tsaka yung ilalim. Masarap ba? Anong lasa? Lasang leche plan. Talaga naman leche plan yan eh. Hindi na, magkakosting na si Mami. Bye-bye. Bye! Paras pala tayo naka-black water na. Malapit mo na din ang malakihan. Bye! Bye. So, tutuusin na po natin lahat. Pagsasama-samahin na po natin. So, umpisahan na po natin sa caramelized sugar po natin. Yung 1 cup, 16.6. Ngayon, sabihin na po natin na 17 pesos para doon sa kaunting tubig na inilagay po natin. Isunod na din po natin yung leche plan po natin. So, umpisahan po natin sa itlog. 215 pesos po yung isang tray. So, gumamit po tayo ng 6 na piraso, 43 pesos. Sa condense at iba po natin, kahit hindi po natin inilahat, tutuusin na po natin ng isang lata. So, sa condense po natin, 41 pesos. Sa iba po natin, 29 pesos. Vanilla at calamansi, pagsamahin na po natin, 2 pesos. Yan, ngayon, i-plus na din po natin yung pinakang puto paw mixture po natin. Yung cake flour po natin, 11 pesos. Okay, yung asukal na ginamit po ulit natin, 11 pesos. Baking powder po natin at saka vinegar, pagsamahin na po natin, piso. Kaya ang total po ng ingredients natin ay 155 pesos. Ngayon, magpa-plus po ulit tayo ng other expenses po natin. Sa cupcake liner na ginamit po natin, 28 pieces. So, sabihin na po natin na 10 pesos. Sa gas at labor po natin, pagsamahin na, sabihin na lamang po natin na 60 pesos. Kaya ang total po lahat ay 225 pesos. Ngayon, i-divide po natin sa 28 pieces na nagawa po natin. Alabasan po nun ay 8.03 po ang puhunan po kada puto plan. So, ito kung ibabox po natin, mag-a-additional na lamang po tayo kung magkano po yung presyo po ng pinakang box po natin. Okay? So, tutuusin po natin ito ng per peraso. Yan ngayon, ito pwede po natin ibenta ng 15, 18, hanggang 20 pesos. So, depende po yon sa lugar po natin. Okay? So, ito, pwede natin ipa-order ng lahat na para isang gawa, isang tao lamang po yung may-ari. Para sure po na merong kukuha lahat nung lulutuin po natin. So, ako tutuusin ko na lamang siya sa
15 pesos. Kapag minus yung puhunan, posible po tayong tumubo ng 6.97 po kada isang piraso. So, i-times po natin sa 28 pieces na nagawa po natin at posible po tayong tumubo ng 195 pesos 0.16 dito po sa ginawa po natin. So, kung nakapagpa-order tayo nito tapos kukuhanin na lahat, di ba? Balik ka agad sa atin yung pinakang tubo. Basta sa pag-umpisa po natin, basta sasamahan po natin ng sipag, tiyaga at diskarte, hindi po yun imposible. At bukod po doon, kapag merong mga handaan, so pwede na po tayong maggawa ng panghanda po nating mga kakanin. Okay? So sana meron po ulit akong naidagdag na recipe sa inyo, negosyo idea sa inyo na magagamit po natin ngayong paparating po ang mga holidays. So kita-kits na lang po ulit sa mga next video po natin. Okay?